inflation, graft and corruption, itong pork barrel, at ang never-ending food and agricultural crisis. Name it. Rice crisis, onion crisis, sugar crisis, pati krisis sa asin. Krisis sa asin. All because of the unabated and continuing smuggling. Ang dami-dami nila iniimbestigahan sa Kongreso. Bakit hindi ituloy yung investigation sometime, I think, January of 2023, tungkol sa smuggling ng agricultural products? Is it because the name of a person that is a close ally of Malacanang was mentioned? And I am referring to its public record, Michael Ma, the special envoy to China. Is that the reason? Bakit yung problema ng Pogo, 4 na ba na ho yata ang dinig ito? Nakatakas na nga yung mismong suspect nila, nahuli na, naibalik na, iimbestigahan pa rin. Bakit yung seryosong problema, higit na seryosong problema ng agricultural smuggling ay hindi tinutuloy? Dahil ba nababanggit din yung bayaw ng kasalukuyang Pangulo? Hindi dapat ganun ang trato kapag alyado pinalulusot. Pag pwedeng paglaruan, ang karapatan ay inilirakan. And of course, this is very important too. Yung ating flawed foreign policy. Yung US policy na pivot to Asia. Yung Philippine policy na friends to everyone and enemy to none. Nag-pivot na rin po tayo to the exclusion of all other nations. Exclusive na ho tayo na Amerikano po ang ating foreign policy. It's greatly influenced by the American policy. It's no longer the interest of the Filipino people. It's the interest of the Americans. That is why all of us, you, me, your loved ones, your children, your grandchildren, all the Filipinos, even those abroad, are now in harm's way because of a flawed foreign policy of pivoting all the way to the US to the exclusion of all other relations. Hindi tayo mananalo pag tayo pumasok sa digmaan laban sa China. Huwag na ninyong ambisyonin yan. Huwag din kayong maniniwala dun sa ironclad commitment ng Estados Unidos dulot ng 1951 Mutual Defense Treaty. That is a big fat lie. Because that 1951 Mutual Defense Treaty is not automatic and will not kick in automatically in case we find our nation in a full-blown armed conflict with China or with any other nation. Why? Bago pumasok ang Amerikano, kinakailangan muna silang magdebate sa kanilang kongreso at pagkatapos ng debate, magbobotohan kung papayagang makialam ang Amerikano. Habang sila'y nagdedebate, parami ng namamatay ng Pilipino. Yan yung sinasabi nilang ironclad commitment, security commitment ng Estados Unidos sa Pilipinas. Huwag ho kayong maniniwala yan. And most of all, yung gera hindi natin interest. Ang interest natin, pagkain, trabaho, seguridad, at matigil ang dekada ng graft and corruption na sumisira sa moral fiber, not just of our family, but simulan natin ang ating mga national leaders. Nabanggit na rin kanina, may magagaling palang mga fashion police dito. Alam ang halaga ng kada Birkin bag. Ang halaga ng isang Birkin bag is, meron ako narinig 11-13 million pesos. Yung 11 million, swerte na ho yung Pilipino meron lifetime savings na. Yung iba naman, at ang masakit yung ibang yun yung nakararami.
Yung 11 million, yung 13 million, pangarap lang ho yun. Na sana bago man ako kumikit, magkaroon ako ng 11 million para mapabuti ko naman ang buhay ng pamilya ko. And here, that lady in Congress, bag lang niya yan. Hindi ba nakakagalit? Hindi pa ba kayo galit? Hindi pa ba tama ang panahon na magdeklara tayo ng gera laban sa korupsyon at gera sa mga korap? Bag lang nila yun. Yung bag nila, pangarap na natin mga ordinaryong Pilipino. Yung halaga ng bag nila, kabuhayan na sa marami. Ito, bag lang nila. Even yung EDCA, these are all military bases, 9 military, US military bases. It's no longer Philippine bases. Dahil ang sundalong Pilipino walang access doon sa areas na ino-occupy ng Amerikano. US military bases na po yan. Kailan pa nagkaroon ng pahintulot na magkaroon ng US military bases dito? Kung tatandaan ninyo noong 1991, nung meron pa mga patriotic and true nationalistic Filipinos there in the Senate, sinipa natin yung base nila. At sinabi na noong mga senador, noong glory days of the Senate, never again to US bases. 1 year pa lang, si Marcos, siyam na US military bases. And not just the US military bases. Bawal ho yan eh. Pero wala nga ho tayong pera eh. Ito naman ay wishful thinking, o sabihin nyo ng pinipilosopo ko na lang. Total, pinayagan mo yung bawal. Naglagay ka ng 9 US military bases. Di sana naningil ka na. You cannot argue now against this proposition of mine. Bawal maningil, bawal nga ang US military bases. Precisely. Pinayagan mo na nga eh. Total, gumawa ka na lang ng bawal. Lagyan mo na lang ng societal benefit for us Filipinos. Maningil ka na naman. Singilin mo yung siyam na base militar na yan. $50 million a year. $1 million a year per base. That's $900 million. Hindi mo pwede sabihin maliit. Utang ka nga ng utang eh. Wala ka ng pera eh. Paano naging maliit yung $900 million? Ito'y malaking kabulaanan at malaking kasinungalingang ginagawa ng administrasyon. At delikado rin yung mga warmongers sa gobyerno. Because there is such thing as Article 118 in the revised penal code, yung inciting to one and giving rise or giving motives for reprisals. Nakakalimutan ng mga tao natin sa gobyerno na nagpakatuta na sa Amerikano na napakaraming Pilipino sa Hong Kong, sa Macau at sa China. Kung ano-anong panduduro ang ginagawa mo sa China, naisip mo ba yung kapakanan ng mga Pilipino sa Hong Kong, China at Macau? Paano kung magkaroon din ng ganong reaksyon yung gobyerno ng China at api-apihin ang ating mga kababayang hinayabang ng gobyernong ito tawaging bagong Pilipino, mga bayaning Pilipino? Paano kung sila naman ang apihin ng host nation? Or magdeklara ang host nation, bawal na ang Filipino migrants at Filipino workers sa Hong Kong, China at Macau? Paano yung kabuhayan ng mga taong yan? Paano yung pamilya niyan? Paano yung mga pinag-aaral niya? Namumutang din yan. Sasakyan, bahay, credit card, kung ano man. Bakit? Pangarap ng isang ordinaryong Pilipino na mapabuti ang buhay ng kanyang pamilya. Yun sila. Kaya nga sila nagpakalayo-layo eh. Kung may oportunidad sa Pilipinas, ang dami na nating naharap. Andito si Attorney Trixie. Isa lang ang sinasabi, you honestly think, sir, if there is an opportunity
at least equal to what we have here. Kung nasaan man sila. Lalabas kami ng bansa.